Kaya akin na siyang papalitan. Ang ipapalit ko po ay genuine parts o yung original na magneto kit. Maganda po kasi ang original parts kasi matagal siyang sira o kumatas. Pero kung wala po kayong budget, pwede din naman yung mga aftermarket. Yun lang po ang kaya namin. Ang mahalaga po ay palitan natin yung maayos, ma-original man o ma-aftermarket man ang oil seal o ang magneto kit ng TMX 155. So ayan, iniikot-ikot ko po, tinitingnan ko yung TDC o yung top dead center. Tinitingnan ko po kung nasaan yung TDC. Dalawang ikot po kasi yan. Ang TDC po o yung TDC po ay kailangan po nagpe-play yung magneto. So, yung isang nakatapat po kasi sa linyan, T-mark, matigas. So hindi po yun yung dapat yung sundan o hindi po kayo dapat doon mag-tune-up o magpalit ng magneto. Kailangan po nagpe-play yung magneto. So yun po yung tamang ng magneto o yung TDC. So ang pagpapalit po ng magneto kit ay para ka din po nag-tune-up. Kailangan mo siyang i-TDC. Kasi po kakatok pagka po hindi naka-TDC. So ayan, ginamitan ko po ng Y-tool. Wala po kasi ako power tools, kaya po mano-mano ko lang po tatanggalin ang magnet. So may Y-tools po ako, saka socket na 17. Babaklasin ko na po ang magneto. Pero kung may power tools po kayo, mas madali. Kaya nga lang po, nagkataong ako ay hindi pa nakabibili ng power tools. Kaya minamano-mano ko na lang po ang pagbabaklas ng magneto. So 17mm po yung nut ng magneto. Baklasin lang po. Madali lang naman pong baklasin yan basta may gamit ka po. Kahit power tool siya, kahit siya mano-mano lang po, madali lang po. Ang kaibahan lang po sa power tools, hindi ka na po gagamit ng Y-tool, hawakan mo na lang. So ayan po, ayan na po yung puller. Babaklasin ko na po yung magnet. So 17mm po yung kanya o yung gagamit din po ako dyan ng Y-tool. So pagpili lang po yung magnet ay para po makontra, para mapaklas yung magneto ng TMX 155. So ayan po, hindi po talaga ako mekaniko, pero may konti lang po ako nalalaman sa paggawa-gawa. Kaya po pag sa mga simple lang naman po, ako na lang po gumagawa ng hirang peso na lang. Ayaw niya naman po kasi ibabayad doon sa mekaniko. Kung ibabayad ko po, kaya ko naman. So sa mga hindi po marunong, kasi kayong manood ng tutorial lesson sa YouTube para matuto po kayo kahit paano sa mga paggawa-gawa. Laking bagay po na may alam po kayo, kasi po iba ang may alam kahit po paano. Kahit po basic lang, iba po yung may alam. Kasi po kayo na gastos, bayad. O nasa inyo na po kung gusto nyo pagawa sa mekaniko. Kasi gusto ko ako ang gagawa kung kaya ko lang. Kaya po, binunod ko na po yung magnet. Kaya po, papakasin ko na po yung face nito. 8mm po yan. Tatlong piraso po yan na 8mm. Tatlong tornilyo po yan na 8mm. Gagamit po tayo ng T o yung socket na kung ano man po meron kayong pamilit na 8. Kailangan mahaba po. Mahirap po kasi dyan yung backrest, yung open na 8, mahirap po yung pamilit. Kaya lang yung socket o yung ratchet po maisusubo o maiyaano. So ayan, bubunutin ko na po yung takmol. Unahin ko po. May spring po yan sa laman. Kailangan po kung ano nyo na yan, baka malaglag pa po siya. So ayan po yung half moon. Binaklas ko na po siya.
unahin ko pong palitan ng mag-save ng tap. So paglalagay ko nga po pala yan so ayan nga po pala yung nabili kong magneto-bit. Genuine parts po yung binili ko para matagal po siyang masira o kumatas. Kasi po abala din naman po kahit ako'y marunong gumawa, kung aftermarket ang ilalagay ko, baka madalas po nagkitang din naman po kasi ang aftermarket. Hindi ko pinasiraan yung aftermarket, okay din naman po yun. Pero po sa tagal po kasi mas matibay po yung genuine o yung original. Pero sabi ko nga po sa inyo, kung ang kaya lang po ng pera nyo ay ang aftermarket, okay naman po yun. Pero kung gusto nyo po genuine, mas maganda po. Nasa inyo na po yung gusto nyo biting pyesa. So ayan, pinabili na po yung so naglalagay nga po pala ako ng teflon sa ilalim o sa pinakatagal para po mas ng yung pagkakasita ng o-ring para po mas matagal ang buhay o mas matagal siyang kumatas. So nakita ko lang po yan doon sa kabarkada kong mekaniko at doon sa isang nagbablog na naglalagay po siya ng o-ring ng teflon sa mga o-ring. So okay din naman po yun kasi ginagawa ko rin naman po yung paglalagay ng o-ring sa top cover, sa may manifold kasi po talagang hindi siya kumakatas. So ngayon po nilagyan ko po ng teflon para po para mas matagal po ang kanyang buhay. So ayan, kinakatok ko lang po ng konti para pumasok ng maayos. So mahina lang po ang pagkatoka, huwag niyong lalakasan kasi baka masira. Pitik-pitik lang po. Pero kung maibabaon niyo po ng maayos nang hindi na kailangan katukin, huwag niyo na pong katukin. Yan po kasi medyo masikip. So papalitan ko naman po ng oil seal yung sa likod ng stator. So gagamit po kayo ng panikot, linyador o kung anong matulis na bagay para matanggal ang oil seal. So ayan po, tinatanggal ko na yung oil seal sa may stator at yung o-ring din po. Tatanggalin ko na rin. So medyo matigas po ang na yan. So masisira na po talaga yan pag yan ay papalitan nyo dahil malulutong na po yan dahil luto na po sa init. Kaya po pagka sinigwas, talaga po nagpipil. Ayan po, inugasan ko ng gasolina para malinis po. O-ring at oil. So pag nakabit ko nga po pala ng o-ring at oil seal, nilalagyan ko po siya ng langis para madulas siyang ipasok, para suwabe po, para meron na siyang pabaon na langis. So hindi ko po alam kung napansin yung naglagay ako ng langis doon sa half moon. Pero naglalagay po ako ng kaunting langis doon sa o-ring at oil seal pagka ibabalik ko na doon sa kanilang lagayan. So ayan, ibinabaon ko na po yung oil seal. So pinuktokan ko po sa nagpunta para makaambot siya. So ayan po yung sinasabi ko sa inyo, naglalagay ako ng teflon. Mga 2 ikot lang po siguro o 3. Pinakamarami na po siguro yung 3 pero 2 po okay. Para pampadagdag tibay lang po sa o-ring para hindi po siya agad yung tumipis o yung mapalpal o para hindi agad kumatas. Pampadagdag ng haba ng buhay po yan yung teflon. Malaki po maitutulong ng teflon sa mga ganyan. Yung mga nakakaalam na rin po ibang mechanic niya. So sinashare ko lang po para hindi ko nakakaalam ma-apply nyo po siya. So ayan po, naglalagay ako ng langis upang madulas nga po siya at may pabaon na siyang langis para pag isinalta ko po siya sa lagayan ay meron na siyang langis at swabe po siyang ipasok. So ang susunod ko kung tatanggalin yan yung iba po ang tawag dyan ay stabilizer. Yung iba naman po sensor na po talaga tawag dyan. Basta yan po yung nasa may bandang baba. 10 mm po ang tornilyo niyan sa bandang ilalim po.
10mm na T-wrench po ang gamit ko para madali kasi pandukot nga po. So may o-ring din po ang papalitan yan, madali lang naman po magpalit ng o-ring o yung magneto kit sa mga newbies po o yung mga hindi marunong. Pwede po kayo manood sa mga tutorial lesson, sa mga pinag-pinag po kung matuto po kayo sa mga kaunting kaalaman na paggawa-gawa. So ayan, nililinis ko po, binobombit ko ng gasolina upang yung mga langis po ay mapugasan o maalis na para sumama na po sa ng gasolina para wala pong maiwang pondong langis kasi nga po kumapatas na po yung magneto kit o yung TMX155 dahil nagsira na nga po yung magneto kit, pero ikinabit ko po kasi yan ano na 2018 2023 na po. Ganun po katibay ang genuine parts o yung original parts, 5 years mahigit yung ginamit. So ayan, nilalagay ko na po yung o-ring, nilagyan ko rin po ng Teflon yan dahil sabi ko nga po sa inyo dagdag ng haba ng buhay din po yan dahil laalsa po yung o-ring, mas maganda siya mabilis. So naglalagay din po ako ng langis dyan ito nga po para swapin, para mabilat, para may papao ng langis pag-ilit. So ayan, sinasauli ko na po yung ewan ko ba kung ano po tawag yan. Iba nga po, stabilizer. Yung iba, tawag yan, tensioner. Napanood ko po, may napanood po akong ganyan, tensioner ang tawag. May napanood naman po ako, sabi, stabilizer daw po yan. So, sa mga nakakaalam po, hindi ko po alam kung ano tawag dyan. Magtanong na lang po sa mekaniko. So, ayan, 10mm po. Napagigyan po pala ng stabilizer o nung nasa ilalim na yan, o nung tensioner. Ipihitan nyo po unti-unti at pupukpukan nyo ng konti. Huwag nyo pong lalakasan ng pukpok, mahina lang upang pumasok po siya ng maigi para mas maganda po ang mapasok niya sa loob upang mabuti po, mas maganda po ang pasok niya. Hindi po kasi sa papasok pag hindi nyo pupukpukin o hindi maganda ang pagkakaswak niya. Kaya kailangan po ay pupukpukan ng konti lang po, huwag nyo hatawin ng malakas at baka mabasag yung tank mo. Kaya po unti-unti lang o dahan-dahan lang ang talo, dahan-dahan ng higpit. Pag pinilitan ko ng dalawang pihit, pinutoktokan ko po ng konti para po pumasok ng mas maganda. Napanood ko lang din po yan na kailangan po pala ginaganon po ang pagkakabit ng nasa ilalim na yan, stabilizer o tensioner pa yan. Kaya na po kayo, hindi ko po alam kung anong tawag yun. Narinig ko lang din po sa mga mekaniko. Ulitin ko po sa mekaniko po narinig yun. Hindi po sa akin ang galing. So ayan, nahihigpitan ko na po. So sa paghihigpit nga po pala, tamang higpit lang. Huwag niyo pong higpitan ng sagad at baka ma-lost thread ang mga thread. Mapasama pa po. Kaya tamang higpit lang po ang gawin. Kaya kapit na po natin yung stator para sasauli na po natin dahil naikabit na po lahat ng o-ring at ang oil seal. So yung string po, huwag nyo kakalimutan. Importante po yan. Kung kakalimutan yan, hindi po na trabaho nyo. Nakabit ko na po yung stator. Ang pagkakabit po niya, nadali lang naman po. Tatlong tornilyo na lang po yan ng 8mm. So, pag-ihigpit po niyan, dahan-dahan lang po, pantay-pantay para pantay po siya o swabe po siyang pumapasok. Hindi po siya tagilid. Kaya kailangan po ay pantay-pantay. 8mm po yan. Kaya tornilyo lang stator. Sa mga makakapanood po nito, well, paki-like and subscribe naman po, paki-share and like and subscribe, ano ba, paki-share po at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videong gagawin ko. Ulitin ko po, hindi po ako mekaniko pero may konting kaalaman lang po sa paggawa-gawa. So kung hindi po niyo po hilig ng mga paggawa-gawa, magpagawa na lang po kayo sa paborito nyong mekaniko o mapagkakatiwalaan yung mekaniko. Pero kung gusto nyo naman po
nga po itong gumawa, upload lang po kayo para kayo ay matuto kahit paano ng kaunti o ng basic o baka maging hanap buhay nyo pa pag nagkataon pagka kayo ay natuto. So kakabit ko na po yung magneto. So madali lang pong ikabit ang magneto nito. Itatapat nyo lang po yung niya, yung sa puso. So ayan, ihigpitan ko na po ng tornilyo ng magneto 17mm. Pipigilan ko po ulit ng white tools upang ganda. Kailangan po kasi may pigil, kaya kailangan may white tools. So nung wala po akong white tools dyan, dinidiskartehan ko na lang po. Kinakalangan ko ng liabe sa ilalim kung saan siya kakalang, ganun po. Dinidiskartehan ko na lang kung saan pwedeng pumili. Kaya po ako ay bumili ng white tools upang so ayan po, okay na po yung motor. Naikabit ko na po, naisauli ko na. Tetestingin ko po yan, paandarin ko po kung okay po ba ang aking gawa. Pag mali po ang yung gawa, sabi ko nga po, kaya kakapit po yan kung hindi yung tama yung top dead center yung na ano nyo. Dito po ang tamang top dead center po. Top dead center ay yung T-mark na nagpe-play yung magneto. Isa po kasi hindi nagpe-play yung magneto, matigas hindi po yun. So maraming salamat po sa panunood. God bless po.